Good morning everyone. Tara, basa na tayo nating Biblia guys. Today is 3 October 2023. Nandito tayo sa aklat ng 2 Samuel chapter 6. Kinuha ni David ang kaba ng tipan. Basa. 2 Samuel chapter 6 verse 1. Pagkatapos nito muling tinipon ni David ang piling kawal ng Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. Verse 2, pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale, Judah, upang kunin ang kaba ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Verse 3, kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at isinakay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng dalawang anak nito na sina Uza at Ahio. Verse 4, si Ahio ay nauna ng paglakad sa kaban. Verse 5, si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit sa aliw ng mga lira, kodyapi, tamborin, kostanita at pompyang. Verse 6, nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka kaya't hinawakan ni Uza ang kaba ng tipan. Verse 7, nagalit si Yahweh at siya ay pinarusahan sa ginawang iyon. Wow, natalisod lang guys, o pinarusahan na. Okay, verse 7, nagalit si Yahweh at siya ay pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kaba ng tipan. Verse 8, nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Uza. Hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinawag na Perez Uza. Verse 9, dahil dito natakot si David kay Yahweh, sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaba ng tipan? Verse 10, hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni David, kahit doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga Gat. Verse 11, 3 buwang. Guys, natalisod lang, pambihira naman, naparusahan agad ni Yahweh. Okay, verse 10 muna tayo. Hindi niya ito mapangasang dalhin sa lungsod ni David, kaya doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga Gat. Verse 11, 3 buwang na natili roon ang kaba ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. Verse 12, may nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagagalak niya, kaya kinuha niya ang kaba ng tipan at dinala sa Jerusalem. Verse 13, hindi pa man nakakalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaba ng tipan. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Verse 14, sinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Verse 15, habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang trompeta. Verse 16, nang sila'y mapapasok na ng lungsod, si David ay naglulundag at nagsasayaw nang siya'y madungawan ni Michal na anak ni Saul. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Verse 17, bakit? Ba't hindi nagustuhan ni Michal? Asawa naman niya ay si David. Verse 17, ipinasok nila sa tulda ang kaba ng tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Verse 18, pagkatapos binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat. Verse 19, lahat nagsiuwi ang lahat. Verse 19, bago nagsiuwi ang lahat. Guys, pakisundan nyo rin ako ng basa, please. Verse 19, bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila'y pinakain ng tinapay, karni at pasas. Verse 20, pag-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Michal na may ganitong pagbati. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Verse 21, sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh, sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel.
at patuloy pa ako magsasaya upang parangalan si Yahweh. Verse 22, at gagawa pa ng mas masahol dito, sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon ay marangal ang ginawa ko. Verse 23, si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa siya ay mamatay. Ang kasunduan ng Diyos kay David. Verse 2 Samuel chapter 7 verse 1, si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo sa tulong ni Yahweh. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Verse 2, tinawag niya si Nathan at sinabi, ang tahanan ko ay yari sa Sidar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos. Verse 3, sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo. Verse 4, ngunit ng gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan. Verse 5, pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mo, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Verse 6, mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Verse 7, kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang pinuno tungkol sa tahanang Sidar na dapat kong tirhan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Verse 8, sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Verse 9, kasama mo ako saan ka man magtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Verse 10, bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila tulad nung una. Verse 11, buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, ako si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, ang nipis kasi kaya nadudublo, ay nagsasabi sa iyo, papatatagayin ko ang iyong sambahayan. Verse 12, pagkapatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at patatagin ko ang kanyang kaharian. Verse 13, siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Verse 14, ako'y kanyang magiging ama at siya aking magiging anak. Kung siya magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Verse 15, ngunit ang paglingap ko sa kanya hindi magbabago di tulad ng nangyari kay Saul. Verse 16, magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Verse 17, isinalaysay nga ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Pwede naman dumirekta si Yahweh kay David, guys. Pero ito pinadaan pa talaga kay Nathan. Ang panalangin ni David. 2 Samuel chapter 7 verse 18. Pagkatapos nito, pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, Ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin, Panginoong Yahweh. Verse 19, maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, O Panginoong Yahweh, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko para sa hinaharap. Verse 20, wala na akong masasabi sapagkat kilala ninyo ang inyong lingkod. Verse 21, ayon sa inyong pangako, niloob ninyong maging dakila ang inyong lingkod. Verse 22, napakadakila mo, O Panginoong Yahweh, wala pa kami nabalita ang Diyos na tulad ninyo, ikaw lamang ang Diyos. Verse 23, walang bansang maitutulad sa Israel. Ito'y hinango ninyo sa pagkaalipin upang maging inyong bayan. Ito lamang ang bansang pinagkaitan ninyo ng mga kakilakilabot at dakilang bagay. Para sila'y matulungan, itinaboy ninyo ang ibang mga bansa at inalis ang kanilang mga Diyos-Diyosan pagdating nila. Verse 24, Yahweh, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo po ang kanilang naging Diyos. Verse 25, at ngayon, Panginoong Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan.
Verse 26, pararangalan. Verse 26 guys, pararangalan ang inyong pangalan ng lahat ng bansa at sasabihin nila, si Yahweh ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang sambahayan ni David na inyong lingkod. Verse 27, Yahweh, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na manalangin ng ganito, sapagkat kayo rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghariin ninyo sa Israel ang aking angkan. Verse 28, paghahariin ninyo sa Israel ang aking angkan. Verse 28, Panginoong Yahweh, kayo'y tapat at tumupad sa mga pangako ninyo sa akin. 2 Samuel chapter 7 verse 29, ngayo'y pagpalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoong Yahweh, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Guys, focus na itong chapter 8. So, sandali. For, 04 October 23. Ang bilis ng araw. Bukas lumawak ang kaharian ni David, chapter 8. Lagyan ko lang ng tanda. Bye everyone. God bless.